Yan, happy first anniversary po to Showbiz Police by of Apante, hosted by Tito Roldan Castro. More power po sa inyo. God bless and ingat po kayo palagi. Congratulations po. Hi! Just a little reminder that World Sleep Month officially starts today. And Eurotex is here to help you prioritize better sleep. Drop by our stores for special deals and fun activities all month long. Enjoy! Bagong post ni Kath may pahiwatig mga kasambreros, tapos kagaya ng inyong pakinggan ay si Alden una ay bati siya ng anniversary para sa Showbiz Police sa DWAR Abante mga kasambreros. Tapos si Kath naman ay remind para sa World Sleep Month starts today mga kasambreros. Parang part ng endorsement niya sa Eurotex mga kasambreros. Kasi nga 'di ba yung Eurotex ay mga kama, mga higaan, mga about mga bedroom equipment or accessories, no? Bedroom accessories mga kasambreros. So March yung sleep month mga kasambreros, pero alam ko yung video na ito mismo ay parang last year siya, na-recall lang ng isang admin mga kasambreros. Tapos update rin tayo mga kasambreros, no? So yung kasal pala ni na Gerald at Kim Molina mga kasambreros, no? Kim Molina Napoles ay sa sa Amorita Resort sa Bohol mga kasambreros. Nalaman ko to nung nag-post si Kim sa kanyang Instagram mga kasambreros. Venue pala nung mismong kasal nila ay sa Amorita Resort Bohol. So Bisaya yata to sila, no, si Kim mga kasambreros. Tapos dun sa video na pinost ni Kim ay hinahanap ko si Sir Alden pero hindi talaga naispatan ng camera. Kasi nga syempre center of attraction talaga ang bagong kasal or ang kinakasal mga kasambreros na sina Gerald at Kim Molina Napoles mga kasambreros. So yun po, no, talagang dito ay ang kulitan ni Kim, no. Tapos after ng kasal nila ay parang nagkantahan, no, kasi nga singer si Kim. And si Gerald din po mga kasambreros ay talagang pero hindi ko na nakuhaan ng video. Hindi ko na dinownload yung video mga kasambreros na kanilang kantahan. Tapos update din po kagabi, of course, ay ito yung outfit ni Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang Stars on the Floor na episode kagabi, no? Dito March 1, 2026, na kung saan nga ay ang nanalo doon ay ang nanalo sa kanilang Hataw Collab, Hataw Collabanan ay na Sugar Mercado at si Jeremy mga kasambreros, no. So yun po, Sugar and si Jeremy ng Horizon. Kasi may yung parang episode nila kada linggo ay merong top dancer, no, or top dancer duo of the week mga kasambreros, or top dance star duo of the week. So congratulations Sugar and Jeremy ng Horizon mga kasambreros. So sila pa ang nanalo. So kagabi nga ay ang pogi, of course, no, ni Alden sa kanyang outfit na white jacket mga kasambreros, or parang semi-tuxedo or jacket style siya mga kasambreros. Alam ko to, pre-tape, no, yung kanilang Stars on the Floor mga kasos, kasi nga sa sobrang dami ng trabaho ni Alden ay of course minsan hindi na makayanan yung kanyang mga kaliwat kanan na schedule. So doon live yun, yung sa kasal ni Kim Molina. So hindi naman siguro siya lumipad from Bohol hanggang Quezon City, no, mga kasambreros. Kung kaya dito pre-taped po ito mga kasambreros. Tapos ito ang nag-comment dito yung isang kagabi nung pagkapanalo nga ng yung PBB
tawag dito, na ultimate na finals night mga kasembreros, parang ganoon. Big night no sa PBB. Parang nag-comment dito yung na kinumpara niya si Alden kay Heath Hornales mga kasembreros. Sabi niya dito, taob dito si Alden, sabi ni Emerlyn Ricardo Requez 13 hours ago. Taob dito si Alden Richards pag ito talaga nasa edad na bentehin. Sabing ganoon no ni Emerlyn Ricardo Requez mga kasembreros. Pero alam ko si Heath no ay hinahangaan niya rin si kuya niya Alden mga kasembreros, kasi nga si kuya niya Alden ay may good purpose at advocacy sa buhay. So pero ito pa ay parang siguro na kumpara lang ng ni Emerlyn or ng isang fan mga kasembreros na yun nga no, parang pogi no, and parang may mga parang yung big night yung nanalo, yung dalawang nanalo na sina Caprice Cayetano. So yun nga no, talagang siguro natutuwa din si Alden kay Caprice, kasi nga si Caprice ay baby ng Aldab nung Aldab pa na time mga kasembreros. So si Caprice ang big winner at saka si Lela no, na anak ni Carla Estrada mga kasembreros. So medyo maraming negative comments kay Lela kasi nga daw sinalba ng kanyang mama at ng kanyang kuya mga kasembreros, ginastusan. So yun yung parang sasabi ng mga tao na parang hindi daw deserving ni Lela na manalo, kasi nga parang it's either Miguel or Cristal yung dapat na manalo mga kasembreros na kasama ni Caprice. And ito yung negative side ng puro artista yung nasa nasa PBB. So expected na yun na syempre pera-pera ang labanan, parang ganon, background, and knowing Ma'am Carla Estrada, hindi talaga maaalis yun sa mga tao na pinondohan, di ba? Kasi mayaman naman sila Carla Estrada, si Kuya Daniel Padilla. So yun yung negative side, na sana hoping and praying na yung next na PBB ay hindi na puro artista mga kaso, kasi sikat na nga sila, mapera na nga sila, tapos pinapasok pa sa PBB. Dapat yung organic ba no, na parang alam mo na nasa outside, parang mga ordinaryong tao talaga yung papasok nila doon. So parang ganoon ba no, sana no, pa katulad ng time ni na Melay, ni na Kim Chu, and so on mga kasos, hoping no na sana ganoon. So naipasok ko talaga dito yung yung PBB mga kasembreros. Wala na, segwehan ko lang kasi parang yun yung parang sikat ngayon at saka trending na parang hindi deserving ni Lela na anak ni Ma'am Carla Estrada, kasi nga parang pinonduhan ng magulang at ng kuya mga kasembreros. So pero nangyari na yun no? Tapos next item natin, ang ganda nito, spotted na yung yung LED or LED screens ng Kathleen ay pinagtabi no ng bench mga kasembreros sa isang mall. Huy, ano ba Kathleen, kahit dyan lang kayo, sobrang bagay talaga. Tapos ang tugtog dito ay yung buksan mo, papasukin ako no. Yung sikat na kanta ng kanta ngayon sa TikTok na pagsasalsa, buksan mo, pwede mo bang sabihin sa kanya na 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 na. So parang gano'n na kanta mga kasembreros, buksan mo, papasukin ako. Si Mark Friend yata yung nag-upload nito nag-upload mga kasembreros sa kanyang TikTok account no. Tapos next item natin, pinost ito ng Someone Someday, tapos Powerful Tandem, Box Office King and Queen from the movie Hello Love Again, ang Kathleen nga mga kasembreros no. Ang daming likes, so 319. Tapos picture ito ng Kathleen sa kanilang Hollywood interviews doon nga sa Amerika. Tapos update din pala tayo, si Christopher, si Toons pala nito, yung palayaw ni Christopher Martin. Maraming salamat. So ito yung picture ng Twin Hearts no, na sina Barbie, si Yasi Pressman. Nandun din pala si Yasi Pressman sa kasal ni Kim Molina at saka ni Gerald Napoles mga kasembreros. So dito lang ispatan si Alden. So medyo medyo mailap sa camera si Alden doon, siguro sa mismong venue no, ng kasal ng bagong mag-asawa.
So 2 minutes ago, pinost ito ni. Tapos ano nangyari pala dito, 'di ba sa Amorita Resort sa Bohol, yung sa Panglao, iba pa pala na resort 'yon. Tapos yung pumunta rin pala sina Christopher Martin sa Henan Resort sa Bohol. Ang dami palang resorts doon, siguro magkakatabi-tabi lang yung mga 'yon. Tapos nag-relax sina Christopher Martin at ang kanyang asawa. Hindi ko na lang kinuhaan yung or hindi ko na lang kinuha yung mga pictures nila mga kasus, pero nakita ko na pumunta pala sila sa iba't ibang resorts doon. So si Alden, tahimik talaga ang kanyang Instagram. Nagpo-post lang ay sina Christopher Martin, sina Kim, si Gerald Napoles nga wala siyang post sa kanyang IG mga kasembreros, no. Si Kim Molina Napoles lang po ang merong post sa kanyang Instagram mga kasembreros. So chinek ko yung ka-Barbie, wala rin siya. May pinost siya pero yung bagong kasal, yung kanyang pinost mga kasembreros, no, ni Ma'am Barbie Forteza. So yun po. Pero yun, talagang enjoy at saka nag-enjoy ang magkakaibigan doon, especially itong twin. And nagulat ako nakasama pala si Yasi Pressman din doon sa sa kasal or invitation mga kasembreros. Tapos ito, hindi lang pala piplay ko to mamaya mga kaso. Sobrang marami pala nagagandahan dito kay Shanti mga kasembreros. Grabe, magugulat kayo dito na marami ang nagagandahan talaga kay Chantal mga kasembreros or kay Shanti. Na yun nga, dito ko na-realize na hindi natin na masisisi si Alden Richards nung una niyang makita si Chantal, kasi para siyang Barbie mga kasembreros sa malapitan. Si Chantal or si Shanti po ay half Argentinian, half Filipino mga kasembreros. So kung kaya pati sina Vice Ganda andito, sina Melek Antiveros, at saka sobrang bait niya mga kasembreros. So sabi niya na Vice Ganda ay pang Miss Universe siya kasi nga matangkad, ang haba ng paa. Ang haba ng paa. Tapos dito ko na pag-alaman na Star Magic pala siya dati. Tapos yung papa niya na-recruit siya ng kaibigan ng papa niya na na mag-join sa isang K-pop doon sa Korea na parang company. So yun, nakuha siya na part ng Lapilus. Tapos nung bumalik siya ay lumipat na siya sa GMA Network mga kasembreros. So and yun, mamaya papangyan yung pati si Vice Ganda, sabi pang beauty queen kasi ang tangkad and so on mga kasembreros. Tapos ang kulit niya, no, sobrang makwela din pala si Chantal or si Shanti mga kasembreros. Sila may entrata, nagagandaan din sa kanya. Tapos wala, parang kwela rin pala si Shanti mga kasembreros. Pati sina Kitch Minimoto, sino pa ba dito? Basta marami mga kasembreros na nagagandahan sa kanya talaga. Kung kaya hindi natin nasisisi si Sir Alden na parang na-starstruck din siya, no? Kung paano nakita niya si Shanti mga kasos. Pero syempre, no, paghanga lang yan mga kasembreros sa isang magandang dilag. So mamaya piplay ko ito para marinig niya pati sina Vice Ganda, parang sabi niya pang Miss Universe kasi sobrang ganda at saka mahaba ang paa. Sobrang tangkad mga kasembreros. Kung kaya pala siya matangkad kasi may lahi pala siya na Argentinian mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, si Kath ay may aso. Tapos naka-green na parang sa ulo mga kasembreros, no? Tapos parang nasa sofa sila ni Snowy mga kasembreros. Tapos yun nga, main item tayo. May pahiwatig ba itong post ni Ma'am Catherine kasi yung kanyang caption nga dito ay pre-midnight smooches. So ang smooches mga kasembreros, ang smooch po ay kiss and cuddle, no? Na kung saan ay kasama niya nga dito si Snowy mga kasembreros. So sabi ng mga tao, kiss and cuddle, yung parang nasa Hello Love Again mga kasembreros, no? Parang nami-miss to niya si Alden. Kasi nga wala namang ibang, parang walang masyadong intimate na naka-eksena itong si Ma'am Catherine, ay si Sir Alden lamang mga kasembreros, no? Doon sa Hello Love Again niya.
Tapos nga, parang sabi ng mga tao na parang may pahiwatig, no, na parang na-miss niya si Soiti, mga kasembreros, dahil nga sa intimacy nila sa mga kiss and cuddle, di ba, dun sa may may eksena nila sa Hello Love Again, mga kasembreros, ay sobrang close na close, kung kaya mga tao ay sabi na, parang na-miss si Alan, parang may pahiwatig yung post ni Ma'am Catherine, mga kasos, na-miss niya si Tisoy. Hindi, pero joke lang po, mga kasembreros. Wala naman siguro pahiwatig para sa akin, no, kasi nga si Ma'am Catherine ay talagang malambing, especially sa kanyang fur baby na si Snowy, mga kasembreros. Talagang siguro nagkataon lang na yun yung kanyang pinapost na kiss and cuddle, smooches, mga kasembreros. So kisses and cuddles kasi plural siya, mga kasembreros. Ito po ay pinost na actually the other night pa. Medyo na late lang ako ng konti kasi nga kagabi ay or kahapon medyo maaga akong nag voice over, mga kasembreros. So pero yun po, no, talagang very sweet lang talaga ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos last item natin, mga kasembreros, yung ate ni Kath, no, na si Ate Tin, na magkakasama nga sila dito ni Dixin, ni na Baby Kiona, ay parang nagkaroon sila ng event, tapos ay nag-donate, no, si Ate Tin niya ng basta may parang prizes or something. Hindi ko lang kung anong event ito. Siguro parent teachers, no, na event, mga kasembreros. Nakalagay lang kasi dito ay but thank you so much Chrysler Alcantara at Donnie Lu de Quina, may pa-premyo. So parang gano'n, parang may parlor games, parang event. Palagay ko parent and teachers event ito, mga kasembreros, sa school ni na Kiona, ni Baby Dixin or ni Kiona, either of the two, mga kasembreros. So pero yun po, no, sobrang cute lang. Wala lang si Mami Min dito kasi parang event lang ito ng kanyang mga babies, mga kasembreros, either sa school at nagkaroon sila ng venue, mga kasembreros. So yun po yung naisip ko na dito na ginawa niya Ate Kay or Ate Tin niya Kath, mga kasembreros. Alright, so yun lang sa ating Kath then items, no? Pakinggan natin itong mga videos na ipi-play po natin. And of course, ang salita po ng Panginoon na sobrang mahalaga. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Let's all welcome the very beautiful Chantal! Uy, ang ganda naman ni Chantal habang Di ba napapatitig ka? Parang Tingnan mo, ang ganda, oh. Sagutin mo muna yung tanong ko, bakit ang gandang bata ka? Well, masasabi mo, oh. Magkapatid tayo, di ba? Half Argentinian. Babaeng Shanti yung napili mo, magandang babae. Hi Shanti, ang tangkad mo. Naka ni Shanti para pwede mang Miss Pang-beauty queen, di ba? Yes. Ganda, oh. Ang haba ng legs, half art. Ganda. Filipino-Argentina. Pang-beauty queen din. Uy, Na-starstruck siya sa'yo, oh. Chantal, ano to sa starstruck mo? Maganda yung circle, ah. Sino ang next? Ay, ang ganda ni Bakit Parang walang Chantal pinagbago. Manika. Ang ganda mo talaga. Ang ganda mo rin. Pero ito maganda. Oh, nakita ko na yung Lapillus, guys. Sobrang ganda ni Chanty Dope. Especially kasi as a normal girl po sa Philippines na makasama ko po kayo lahat. Super na-stars na po ako. Kami na stars lang sa'yo. Kami talaga yung na-starstruck. Alam mo, buti na lang talaga ang ganda-ganda nito ni Chantal kahit nung mag-zoom, mag-load ang frame. Ganda-ganda pa din. Pag kay Chantal, parang hindi na pangit. Kahit ano gawin niya. Kasi si Chantal, Kuya Robby, pa-outfit. Ala, pa iba-iba na outfit. Paganda din ang paganda. Barbie doll, Wow, no? Barbie Kaya doll naman ako natin sa'yo, to. Ate Mel. Ay, Barbie doll ka kasi namin. Siya ang manika ng Oo, ng I Want Us. Eat chocolate these days. I'm controlling myself because of my face, you know. I don't want it to turn like that. perfect. What are you talking about? It's perfect the way it is. Sino? Okay, yung partner mo. I got you. Talaga? Ang waiting niya. Sa person, mabait po Oo. pag alam niyo po yung madasalin po ng tao. Minsan, Talaga? ayun po. Wow! Okay, parang kinikilig ka dyan. Papawisan ako.
Kinilig ka dyan, ah. Sandali, nakita ko yung... Inuubo ko. Nakita ko yung yung pa TikTok ba yun? Nag-TikTok kayong dalawa, di ba? In fairness, ang pretty niya. Siya yung partner mo sa I Got You, di ba? Well, si Shanti or Chantal po. We saw her the other day. And talagang na-awestruck talaga. Parang ganun ako. Nagulat talaga ako. Yes. Para mangyari. Physically, ano yung pinaka-paborito mo kay Chantal? Her eyes. 공장장은 대사 같아. siguro si Shanti. Yes. talaga? Sobrang bait po niya talaga. And sobrang ganda. Ang galing pa sila naman kumanta. So, yun na. 로션도 그래서 너무 많이 달려요. 미안해. 그래서 너무 예쁜 거예요. 맞아요. 관리가 너무 열심히 하니까. 네. 1년은 부지런해야 되니까. 맞아요. 네. 너무 부지런히 했다. Miss Diet 2019. She is she's very pretty. I don't know what to say, but yeah, she's pretty for me. I don't know for others, but for me, she's very pretty. Yan, happy first anniversary po to Showbiz Police by of Apante, hosted by Tito Roldan Castro. More power po sa inyo. God bless and ingat po kayo palagi. Congratulations po. Happy first anniversary, Showbiz Police, Abante. Happy first anniversary, Showbiz Police! Hello po, Showbiz Police of Abante, sa Ashton Oviga po to. Happy first anniversary po sa inyo and more blessings po. Happy anniversary, Showbiz Police ng Abante. God bless you all. Hello everyone, this is Gerald Santos. I would like to greet DWAR Abante, Showbiz Police, a happy first anniversary. Ayan, Kuya Roldan, congratulations. I wish you all the best. I wish you the show good luck and more power po sa inyo. God bless. Happy anniversary, Showbiz Police ng Abante. Happy first anniversary to Showbiz Police from Abante. Good work, more power, keep it going. Just don't arrest me. Hi! Happy first anniversary, Showbiz Police Abante. Sobrang power ng Word of God, mga kasembres. Ang title natin ay Mauuna pa si Lord. Isaiah chapter 45 verse 2, I, God, will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. Grabe mga kasembreros, no? Ito po ay sense of companionship. Yung may kasama tayo, especially kapag tayo po ay nasa down moments ng ating buhay. May mga tao kasi na mas prefer nila na may kaibigan or may kausap sila kapag sila po ay may problema. Kaya may mga tao naman na mas prefer nila na mag-isa, no? Which is delikado kasi ang mga taong nag-iisa parate, especially kapag nag-undergo sila ng mental health issues or meron silang problema sa mental aspect. So, delikado kasi yun kasi alam natin na yung mental health natin ay or yung mental sanity natin ay napakahalaga, mga kasembreros. Kasi dyan, battlefield kasi yung utak ng tao, no? Dyan nangyayari, nag-aaway yung masama at mabuti, yung mga gagawin mo at saka hindi mo dapat gawin, kung sino yung papanigan. Basta yung mind natin, okay? Kung kaya pag parating stress ang tao, pag parating depressed, pag parating anxious, pag parating problemado, ay madaling tatanda, no? Madaling parating nakakunot ang noo and so on, mga kasembreros, ay madali po siyang tatanda. So which is very true kasi kapag tayo ay parating malungkot, parating nakasimangot, parating stress, mga kasembreros, ay doon na nangyayari yung kumbaga yung mga cells natin ay lalo rin pong tumatanda, mga kasembreros. So which is ayaw natin, no? Parang ayaw natin na tawagin tayo matanda, lolo, lola, kahit na hindi pa naman tayo senior citizen, mga kasembreros. So sa atin, sa bahay, ako mas prefer ko din may kasama. Dito ko rin appreciate, mga kasembreros, yung mga napapanood ko minsan ng mga taong may mga sa TikTok na nagkasakit sila ng kidney stones, so parang na-dialysis na sila, which is definitely nakakalungkot.
Kasi yung mga kwento nila, yung isa doon na kwento, teacher siya tapos mag-isa lang siya sa bahay. So wala siyang kasama. So ang ginagawa niya, dahil teacher siya, nagbo-board lang siya, tapos pag uwi niya, wala na siyang time magluto, and mag-prepare ng pagkain. So ang ginagawa niya, noodles and pancit canton, and then canned goods, yung mga preserved na mga pagkain, mga kasmas, and tawag dito, yung fast foods, okay? So mahilig siya doon mga kasambreros, which is definitely hindi siya magandang lifestyle talaga. So we're not discouraging naman you to bumili for example ng fried chicken sa ganitong establishment, ganitong fast food. So hindi naman po ganoon mga kasambreros. Kung may may limitations. Okay? Dapat gulay, na parang healthy lifestyle. So kung kaya doon ko na-realize na nung umuwi ako kasi sa amin doon sa sa Manila, nung una wala pa akong kasama. Tapos, pero ako po talaga kasi ay mahilig sa gulay, no? Yun ang talaga pinagpapasalamat ko sa Diyos, yung gulay. Tapos, nung naiba yung schedule ko, nung panghapon na ako, doon na nagsimula yung pagpalipas ko ng kain sa agahan, sa breakfast. So, yun lang, no? Pero yun, doon ka na-realize na mahalaga pala talaga yung kasama sa bahay na nagre-remind sa'yo na kain na, and so on. So, breakfast na and so on. So, hindi rin po maganda yung lifestyle na nag-skip ng breakfast kasi guys sa akin, no? May acid reflux, may GERD ako mga kasambreros, no? Na sometimes nag-develop into gastritis and ulcer, no? Which is ayaw mo talaga kasi bangungot talaga mga kasambreros pag may GERD or may acid reflux ka. Hindi ka makahinga, masakit ang tiyan mo, masakit ang dibdib, masakit ang likod, and masakit ang balakang, ang bewang. So, ayun siya, no? Talagang, dito, isang bangungot talaga mga kaso magkaroon ka ng acid reflux. So wag po kayo magpalipas ng gutom, no? And para sa awareness lang din ninyo, nakaka-trigger or nagkakaroon ng acid reflux ang tao pag mahilig sa mga maaanghang, sa mga maasim, sa mga suka, sa mga kalamansi. Ako kasi dati talagang pinapapa ko yung kalamansi, 4 na kalamansi bago kumain. So hindi pala siya healthy yung uunahin mo yung maasim kaysa sa pagkain mga kasmas. Yung mahilig ka sa soft drinks, wala ka pang kain, nag-soft drinks ka na tapos tinapay lang. Energy drinks, no? Cobra, Sting, and so on. Pag wala pang naman ang tiyan mo, tapos yun yung inumaga, parang, kasi masarap siya, no? Kapag sa umaga, kapag ginawa mong lifestyle, yung mga ganun, hindi po siya healthy mga kasambreros. So kapag ikaw ay natutulog agad kapag tapos kumain, so yun siya, nakaka-trigger din yun ng acid reflux or mga tomato-based na mga pagkain. So nag-advise ako mga kasambreros kasi ayoko matulad kayo sa akin na magkaroon ng GERD or ng gastroesophageal reflux disease mga kasambreros. So yun, talagang mahirap siya. So ulcer, no, ganun din siya mga kasambreros. So kape na 3-in-1, no, kapag wala pang laman ng tiyan nyo, ako talaga dati doon sa dosenang binibili kong 3-in-1. Kopi ko black pa talaga mga kasambreros ang aking dito ang aking pinagsasabay dati, no, sabay konting gatas, no. Kapag walang laman ng tiyan nyo, kapag yung tanghali, kapag yung umagahan nyo ay 1:00, 2:00 ng hapon, 2:00 ng tanghali, ay wag po, no. It's really dangerous. So sabi dito, this verse carries a powerful message of hope and faith in God's providence. It reassures us that no matter how difficult or challenging a situation may seem, God will always find a way to guide and support His chosen ones. It speaks to the belief that God is constantly working behind and the scenes to pave the way for His people, ensuring that they are taken care of and that their paths are made smooth. Grabe, no? Kasi ito mga kasambreros, sabi ni Lord dito, ako mauna sa inyo. Okay? Ako yung magiging leader. So, kapag ang leader ninyo, alam nyong malakas at saka infinite ang kanyang power, wala kang pangamba, no? Wala kang takot na, baka matalo kami, baka magiging hopeless kami, baka magiging ma-fail kami, baka matalo kami, and so on mga kasambreros, baka ma-discourage ako, ma-disappoint, and so on. So, wala kang pangambang ganun kasi we know the power of God, and His power is limitless. Okay, and there is none like Him, mga kasambreros, the God of Moses, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Israel, the God who created the heavens and the earth. So yun po siya, the great I am, the great Yah. No, so yun siya mga kasambreros. So I will go before you. Sabi niya, mauna pa ako sa inyo. I will be your leader. So ganoon siya mga kasambreros, and make the crooked places straight.
So yung mga daan, yung mga lugar na baliko-baliko, no, hindi tuwid at saka hindi matirhan, for example, or pangit lang na hindi pwedeng tirhan. So kapag aayusin ko yan, so kapag ganun siya mga customers, I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. So ganun siya. Grabe, no, mga kasembreros, yung provision at saka pagsama ng Panginoon talaga sa atin. His presence, yung presence pa lang niya ay talagang assurance na para sa atin. The theme of God preparing the way and removing obstacles is echoed in other scriptures. For example, Proverbs chapter 3, 5-6 urges us to trust in the Lord, stating He will make your path straight. So, ganoon siya mga kasembreros. Psalms 23 verse 4, no? Yung buong Psalms 23 talaga, yung napakaganda, isa sa mga pinakamagandang chapters sa book of Psalms mga kasembreros, no? God speaks of His presence even in the valley of the shadow of death. So grabe, no, hanggang sa kamatayan, sa ibabaw, sa ibaba, ngayon hanggang sa magpakailanman ang Diyos po natin ay forever po natin kasama if we have an intimate and close relationship sa Kanya mga kasembreros. The obstacles in our lives that are set by God are meant to refine us and draw us closer to Him. These challenges are part of His plan to shape us into the person He has created us to be. When we face trials and difficulties, we are called to trust in God's sovereignty and seek His guidance and strength to overcome them. Through these obstacles, God teaches us important lessons, strengthens our faith, and ultimately brings about His purpose sa ating buhay. So it is important to remember that God allows obstacles in our lives not to harm us but to ultimately work all things together for our good. So grabe, no? Kasi isa sa mga nakaka-dismaya sa isang tao kapag alam niyang naglilingkod siya sa Panginoon, faithful siya sa Panginoon, nananalangin siya parating, nagbabasa siya ng Biblia, sinusunod niya yung Biblia, and yet may problema pa rin. 'Di ba parang, Lord, 'di ba naglingkod naman ako, 'di ba nagsiserve naman ako, 'di ba ginagawa ko naman 'to, tumutulong ako, nagiging cheerful giver ako and so on. Pero bakit ganito, no? Meron pa ring mga obstacles at saka mga trials akong kinakaharap. Well, parati natin isipin na faith is not the absence of challenges. Kung pa ito yung refining moment natin kapag meron ng obstacles and challenges mga kasunod. Kung pa doon mas nahuhubog, doon mas napapalakas yung ating pananampalataya mga kasunod or faith sa Panginoon when we encounter challenges. No? Kasi nga kapag nalagpasan natin ito, ay marireceive natin yung corona mga kasembreros na inila ng Panginoon or blessings or pagpapala after that. So parang after the rain, no, pagkatapos ng ulan ay tutubo at sisibol ang mga halaman mga kasembreros. So yung iba nga, di ba, mushrooms kapag umuulan mga kasembreros ay tumutubo yung mga mushrooms na pagkain para sa ating mga tao. So it's for our good parati, no? Kapag tayo pa may pananampalataya at paniniwala na tama at a close na relationship sa Panginoon, isipin natin na yung mga challenges natin ay refining stage. Kumaga pa ito yung time na hinuhubog tayo at hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya ito yung time na mas lalo tayong sasamahan ng Diyos because He sees our struggles, He sees our challenges. So, ganoon mga, parang yung tatay mo, di ba, nakita ka nahihirapan, so hindi ka niya iiwan mga kasembreros. Even when we do not understand why certain challenges come our way, we can trust in God's wisdom and goodness. We can find hope and comfort in knowing that He is with us every step of the way. By relying on Him and leaning on His promises, we can grow in our faith and experience God's faithfulness in a deeper way through these obstacles. So, ganoon siya mga kasembreros. So, sa ating final thought or application mga kasembreros, isipin natin ang Diyos na more than our life coach, more than our leader mga kasembreros, our tatay, our haligi ng tahanan, ay He is clearing the path na before you or before we as we navigate the chaos of work and family. So bago pa natin daanan ng isang daanan ay nilinisan na niya na kumbaga pa tinanggal niya na yung mga tinik, tinanggal niya na yung mga lubak-lubak so that we can walk smoothly mga kasembreros and
mapa with calmness and peace mga kasambreros without thinking of the without thinking any bother or any disturbance mga kasambreros. So yun po, no, grabe, no, actually ito po ay napaka assuring ng pag-asa mga kasambreros sa ating buhay when God is our leader and ultimate protector mga kasambreros. Alright, so now sa ating Word of God, nawapay pagpalain po natin ang pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.